Humarap kanina sa isang executive session sa Independent Commission for Infrastructure si House Majority Leader Sandro Marcos. Pero no-show naman si Davao City Congressman Paulo Duterte na ayaw pailalim sa investigasyon kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Kaugnay niyan, kumuha nga tayo ng opinyon mula kay Professor Ed Dayaw, ang Presidente and CEO ng The Peers at Professional Lecturer sa San Beda Graduate School of Law. Magandang hapon po, Professor Dayaw. Magandang hapon, Nina and Jeff. Okay, Professor Dayaw, katulad nga ng ipinangako ni House Majority Leader Sandro Marcos, ay humarap siya sa ICI kanina kaugnay nga sa investigasyon sa flood control anomalies. No? Ano po ang inyong reaksyon dito at syempre yung hindi naman pagsipot nitong si Congressman Pulong Duterte? Alam mo, Ninya, it says a lot, no? Yung pagsulpot lang at hindi pagsulpot already says a lot. Hindi naman kahit na ano pang interpretasyon natin dyan, one shows good faith and the other one doesn't show good faith, no? So at the end of the day, it's a question of willingness and openness to face the issue, no? So yun na yun, no? Essentially, no? Malaking bagay yung pakikipag cooperate, no? Ng sino man na kumbaga kinikilala ang inisyatiba na magkaroon ng malawakang investigasyon at ito na nga yung imbitasyon ng ICI. And Professor, no, yun nga yun si pagpapatawag nga dito si Pulong mismo, ang sinasabi niya kaya hindi siya sumipot ay dahil wala daw jurisdiction sa kanya ang ICI. Pero pag isipin mo naman, may mga mas matataas pa na opisyal, di ba? May mga senador na pumunta din naman sa ICI pero parang siya, yun ang sinasabi niya, walang jurisdiction over him. Ano po ang reaksyon niyo dito? Yan naman ang consistent kasi sa kanila sa totoo lang, no? At hindi ba't nung inimbitahan ng Vice Presidente sa Kongreso, imbis na respetohin niya yung Kongreso. Alam mo, Jack, sa totoo lang, kahit pa sabihin natin na lahat na, no? Sabihin na lang natin, no? Na lahat ng miyembro ng Kongreso ay magnanakaw. But still, if you're invited in Congress, Congress is still, whether we like it or not, a public institution, and as an institution, no? You're not talking about the individual members. You're talking of the institution, which is the representatives of the people, dapat may respeto ka ng konti, no? Hindi ba't naka-earphone pa ang pangalawang Pangulo noon, no? At ang sinasabi niya, nasagot naman na lang yung mga tanong. So, hindi din sinagot yung mga itinatanong sa kanya ng House, kaya nga nagkaroon ng impeachment. So, itong behavior ng kanyang kapatid, consistent sa kanila. It would seem that the message is because the government, the administration is not their ally or they don't agree and they don't belong to the administration. Therefore, they are not subject to the government because the government is being run by an administration that they don't belong to. Ganun lang yung message niyan. So parang sorry, pero parang walang respeto sa public institutions. Tsaka yun nga, inano pa ni Pulong na, ano, di ba, dati sinabi pa yan na anytime ay pwede siya, haharap siya, no? So biglang, medyo disappointing medyo disappointing na pinakita niya yung tapang niya na yon, pero when the time comes na kailangan na niyang humarap, ay hindi siya dumating. Pero ano? Lahat naman sila ganyan, di ba? Kahit si Senator Bato de la Rosa, nung iniimbestigahan yung EJK, di ba't siya pa nga nagsasabi, parang si Pangulong Duterte dati, no? Na, sige lang, laban lang, no? So parang gano'n sinasabi nila, o ngayon, ano nangyari kay Senator Bato? Nagtatago din. Ayun nga, syempre, naalala ko rin si dating Presidente Duterte na sinabing, sige, ikulong niyo ako or something like that. Pero once tapos nung finally kinuha siya, gusto naman ngayong lumabas, magka-interim release. Diba? Yung mga ganun pong mga, parang urong sulong. Iba yung sinasabi sa harap ng tao. Oo, kumbaga may pinapakita silang optics na matapang sila. Pero once na dumating na yung time na eto na,
Kunyari, yung kay Senator Bato lang eh. Nung lumabas na nabalita po, wala pa yung actual warrant. Pero hindi na siya makita ngayon. Alam mo kasi hindi mo rin naman din sila masisi entirely because the whole time yung optics nga na sinasabi ninyo, it appeared that it actually worked, no, to the public, and that they became really very popular, no. At ito yung lumalabas nga na survey na siguradong mananalo ang pangalawang pangulo. Hindi ko pa nakikita yung survey at hindi ko alam kung face-to-face yan, no? Kasi kung online survey yan, wala namang, there's no such thing as online survey eh. Hindi mo naman ma-measure yung ang tawag dito, margin of error in the first place kung hindi yan face-to-face. But anyway, I haven't seen it, so I can't really comment. But I'm quite surprised that the numbers of the Vice President remain very considerable because from our findings in the firm, hindi na ganun yung numero ng pangalawang pangulo, no, kasi this is very much related to our discussion. Kung dati nadadala yung mga tao sa mga daldal din, sa mga pakita na maganda, magaling, no, at matapang, ngayon nakikita natin baliktad lahat ng mga sinasabi sa mga nangyayari, sa mga ginagawa nila. So I think the reflection of popularity is not captured accurately. And eto nga po yung balita naman din na nagbitiw sa ICI si dating DPWH Secretary Babe Singson. Ang pamilya raw ang dahilan at pressure daw ng ICI. Ano po ang masasabi niyo dito? Did you see it coming? Hindi ba ginagamit na nga ng opposition yan na kumbaga wala na daw mangyayari talaga sa investigasyon kasi nagbitaw ang dating DPWH Secretary. Pero magandang panoorin nila mismo kung ano yung mga salitang binitawan ng dating Secretary Babe Singson at ano yung mga rason kung bakit siya magbibitaw, no? Pati nga yung schedule ng komisyon, hindi ba in-explain niya? Opo. So in other words, kwentas claras, kumbaga sabi nga nila, no? Pati nga yung pinipilit din siyang tanungin ng mga reporter kung ano sa tingin niya, kung maganda ba, tama ba, yung procedure na ginagawa ng ICI, anong komento niya? Nandun siya bilang technical person dahil siya ay inhinyero at hindi siya abogado. So hindi siya makapagkomento doon sa proseso. Pero kapag tiningnan mo yung interpretasyon yung mga kalaban ng gobyerno na halatang-halata mong talagang ginugulo at gustong magkagulo tayo, ang interpretasyon kaagad ay nagbitawang dating DPWH Secretary kasi merong hindi magandang nangyayari sa ICI. Alam mo, lumabas na rin ng yung matagal na naming sinasabi na whether we like it or not, there is a foreign influence here, specifically China. Kasi ang magbe-benefit lang naman ng gulo sa atin sa Pilipinas, yung kalaban natin So, and it's quite obvious. Recently, may mga reports din na may mga activities na mismong mga opisyalis ng gobyerno ng Chinese government ang nandito, no? At sa madaling sabi, kailangan natin talagang mapagmasid at alamin natin sino ba yung sinusuportahan ng gobyerno ng China ng mga politiko at bakit. No? Nako, sige, maraming salamat po, Professor Ed Tayo, sa oras na binigay nyo. Naalala ko pa pala isa pang umatras sa mga Duterte dun sa boxing match ni Baste at ni dating PNP Chief Nicolas Torre. Naalala ko umatras din pala. Again, maraming salamat po, Professor Ed Tayo, sa oras na binigay nyo sa Arangkada Balita.